Diba? Kamusta yung ating patutuo bilang isang Kristiyano? Nakikita ba sa atin yung humility, yung kapakumbabaan, kagaya ng ating Panginoon Kristo? Because the mission of God's love is to compel us to be humble like Christ. No? Ang ating Panginoon Kristo siya mapagkumbaba. No? Siya humble. Hindi hambog. No? Nandiyan po ba kayo? Kaya alam niyo ba, kapatid, bilang Kristiyano, dapat makita po sa atin yung katangian yan, yung humility. Amen? Kahit na sabihin natin, mahusay tayo, magaling tayo, marami tayong alam, still, dapat makita sa atin yung humility. Bakit? That is the mission of God's love, to compel us to be humble like Christ. Na makita sa atin yung humility niya. Amen? Na kahit na tayong pinagpala na ng Diyos, no, sa maraming bagay, spiritually, materially, financially, no, ano pa man yan, hindi tayo magbabago, hindi lalaki ang ulo natin. No? Kasi palang araw, ipopromote tayo ng Diyos eh. Huwag tayong magiging mayabang. Huwag lalaki ang ulo natin. Amen? The more na pinagpapala tayo ng Panginoon, the more tayong maging mababa sa harap ng Diyos. Be humble always. Because the mission of God's love is to compel us to be humble like Christ. Sino naghihimok? Sino nagtutulak sa atin para maging mababa? Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa atin. For the love of Christ constrained us. Yan po lagi natin tatanda, mga kapatid. Sa ganang atin, wala tayong kakayanan. Hindi nga natin kayang kontrolin yung sarili natin eh. We're corrupted. Amen? Pero salamat dahil may Diyos at ang kanyang pag-ibig ang siyang nagtutulak sa atin para gawin ang mga bagay na ito, ang mga katangiang ito na para sa atin bilang tao'y mahirap gawin. Pero salamat dahil nasa atin ang pag-ibig ni Kristo. And that love compels us to be humble like Christ. Amen? Sa totoo lang, may taglay tayong kayabangan eh, kahit anong gawin natin eh. Yes. Diba? Minsan nga, sumusulpot-sulpot pa rin yan eh. Pero salamat dahil napapaalalahanan tayo na tayo po'y nakay Kristo na. And the love of Christ constrained us. The love of Christ compel us to be humble like Christ. Amen? Kaya ano man yung mga achievements or accomplishments na darating sa atin, no, makakamta natin sa buhay, be always humble like Christ. Amen? Imagine, sabi ng Bible, He took, ano sabi doon? Balikan niya po natin. He took a form of a servant and made Himself of no reputation. Diba? Wala pa nga tayong nararating eh. Ito pa lang nararating natin, ang yabang-yabang na natin, diba? Oh. Wala pa nga tayo halos napapatunayan sa Panginoon eh. Huwag po tayong maging mayabang. Amen? Na kundi bagkus, hayaan natin na yung pag-ibig ni Kristo na nasa atin ang siyang patuloy na magtulak sa atin upang tayo'y maging mababa sa harap ng Diyos. Because that is the mission of God's love, to compel us to be humble like Christ. Amen? And to compel us to love like Christ. And let us see, the mission of God's love is to compel us to obey like Christ. Balikan po natin yung Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Again, the mission of God's love is to compel us to obey. You see the word obey? Obey like Christ. Ano po sabi ng verse 8? And being found in fashion as a man, He what? He humbled Himself and what? And became obedient unto death. Even the death of the cross. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, madaling sumunod eh. Lalo na kung madali lang yung pinagagawa sa iyo. Amen?
Nandiyan pa po ba kayo? Madaling sumunod, utusan ka sa tindahan. Dali lang naman yan, di ba? O nak, walisin mo to, linisin mo to. Gawin mo yan, gawin mo yan. Pero yung sinabi ng Bible na obedient na ginawa ng Panginoon Kristo is not just only obedient, but it is also a sacrifice. Amen? Diba? Mahirap, madaling sumunod, pero kapag ang pinagawa sa iyo, mamatay ka, aba, teka. Diba? Tayo bilang tao, magdadalawang isip tayo eh. Teka, buhay na pinag-uusapan dyan. Diba? Sa trabaho nga lang, pag alam mo mukhang mahihirapan ka, parang gusto mo mag-resign ka na eh. Diba? Tapos, kamatayan, papagawa sa'yo. Kaya sabi ng iba, lalo na nung Bisaya, si Kristo'y nagpakamatay. Hindi po nagpakamatay si Kristo. Si Kristo'y namatay. Amen? Para sa kasalanan, sa katubusan ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? At ginawa po yun ng ating Panginoon Kristo. No? He obeyed the plan of salvation. Kahit na alam niya sa sarili niya, no, na siya'y mamamatay physically. Diba? Yan ang sabi diyan eh. Naunuhan po natin mga kapatid, naunuhan ba natin yung talata? Napakaganda ng mensahe ng Panginoon. Sana naiintindihan natin. No? Being found fashioned as a man. Diyos ang tinutukoy rito. Ikaw hindi ka naman Diyos eh. Diba? Pero dito tinutukoy ang Panginoon Kristo, sabi rito sa verse 8, and being found a passion as a man, He humbled Himself. Diyos yan nagpakumbaba. At naging masunurin. Pero ikaw na tao, ang tigas ng ulo mo, ang tigas ng puso mo. Ang Diyos ka nagpakumbaba eh. Ikaw ang yabang-yabang mo. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Sino ka ba? Hindi ka naman Diyos. Diba? Kung ang Diyos nga, ginawang walang reputasyon ng sarili niya. Diba? Tayo pa. Wala naman talaga tayong reputasyon. Wala naman tayong pagmamalaki. Diba? Lahat ng meron tayo sa Diyos. Amen? Lahat na na-enjoy natin. Oh, pero makita natin, kung ang Diyos nga nagpakumbaba at naging obedient, even the death of the cross, He was bled and died to pay the penalty of our sins. Kaya alam nyo, mga kapatid, bilang Kristyano, kung ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa atin, the mission of God's love is to compel us to obey like Christ. Naging obedient po tayo gaya ng ating Panginoon Kristo. No? Hindi man dumating sa sukdulan na, hindi masukdulan na tayo bawiin ng buhay. Pero blessing yun na ikaw mamatay na sa ministry. Amen? Tandaan po natin, for to me to live is Christ and to die is gain. Hindi ba mo ba kayo? Whether we live unto the Lord. Whether we die unto the Lord. Whether we live or die, we are of the Lord. Yan ang sabi ni Apostle Paul. Kaya salamat dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay nagpapatotoo po sa atin that the mission of God's love is to compel us to love like Christ, to be humble like Christ, to compel us to obey like Christ. Na kahit na minsan mahirap, no? Mahirap na magpatuloy, mabigat na para sa atin, na nandun yung mga discouragement, yung affliction, yung difficulties. Pero dahil nandun yung pag-ibig ni Kristo sa atin, yun ang nagtutulak sa atin. Amen? For the love of God, of Christ, constrained us. No? That is the mission of God's love, to compel us to obey like Christ. Upang himukin tayo na sumunod kagaya ni Kristo. Amen? And lastly, no? Yung umagang ito, the mission of God's love is to compel us to serve like Christ. Again, the mission of God's love is to compel us to serve like Christ. Matthew chapter 9, verse 35. Matthew chapter 9, verse 35.
Nandiyan na po kayo? Ano po ang sabi ng verse 35? Sabi po dyan, and Jesus went about all the cities and villages. Not just only cities, but villages. Sabi dyan, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. Sino tinutukoy dyan? Ang Panginoong Jesucristo. Sabi dyan, ang Panginoong Jesucristo'y nagtungo sa mga syudad at sa mga bahayan. Nagturo sa mga sinagoga at nangaral ng ebanghelyo ng kaharian. And healing, take note of that, and healing every sickness and every disease among the people. Imagine, Diyos siya, ang Panginoon Jesucristo ay Diyos, pero anong sabi ng verse 35? He went all the cities and villages and what? Teaching and preaching the gospel of the kingdom. Kung Panginoong Jesucristo nga, nagsusulwining eh. Amen? Nag-aakay siya ng kaluluwa, nagtuturo siya. Nagpapagaling sa mga may karamdaman. Nagpupunta siya sa mga, sabi nga, cities eh, plural, and villages. Hindi lamang isang area, kagaya sa atin dito, sa Carissa, no? At sa Lumina, hindi lamang gano'n, kundi sabi dito, cities and villages, mga syudad at mga bahayan, no? Nagtutungo pa yung Jesucristo ron para mangaral, magturo ng ebanghelyo at magpagaling ng iba't ibang klase ng karamdaman. Kung siya nga naglilingkod eh, Diyos yan. How about us? Diba? Kaya nga lagi ko sinasabi mga kapatid, ang purpose kaya tayo niligtas ng Diyos para maglingkod sa gawain. And the mission of God's love is to compel us to serve like Christ. No, ang pattern natin, walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. No? Kaya nga sabi ng Bible, di ba, nag-set ng example ang Panginoon Jesucristo that we should follow His steps. Amen, church? Meron na tayong pattern eh. Ang gagawin natin, susundin na lang natin yung pattern. Nandiyan po ba kayo? At paano magiging posible ang bagay niya? The love of Christ constrained us. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang maghihimok sa atin, ang siyang magtutulak sa atin para gawin ang mga bagay na ito. Amen. To be humble, to obey, to serve, and to love like Christ. Amen. The love of Christ compels us to love like Christ, to humble like Christ, to obey like Christ, and to serve like Christ. Always like Christ. Amen? Because our Savior is the Lord Jesus Christ. And as I conclude for this message, in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, gasgas na po itong talatang ito. No? Sa palagay ko, memorize na natin ito. Amen? Dapat nga ito yung maging live verse natin. Nandiyan na po kayo. Tayo po tayong lahat. Sabay-sabay nating basahin. At habang babasahin po natin ang talatang ito, ay namnamin po natin, hayaan po natin na ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa atin. No, at ready, nandiyan na po kayo? Unawain po natin mabuti. Tanim po natin sa puso at isipan natin ito bago tayo manalangin.
in verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ready? Read. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kung tunay nga na ang pag-ibig ni Kristo ay nananahan sa atin, maliwanag ang salita ng Diyos sa makatuwid ang sino mang tao ang na kay Kristo na siya ay bago na nilalang. Masdan ang mga lumang bagay lumipas na at ngayon ay naging bago na. And the love of Christ always compels us to have the transformation to love like Christ, to humble like Christ, to obey and to serve like Christ. Always proclaiming His message, His death, deliverance, and salvation. And that is the title of the Lord's message in this morning, The Compelling Love of Christ. Tayo po'y tumungo, pumikit,